Simula ngayon ang panahon ng Abyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya, pagdating, ang kahulugan ng Abyento. Panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina Panginoong Jesus. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay pumapasok sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda para sa ating pagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang ngayon, ating basbasan ang korona ng Adbyento upang magsilbing paalaala sa ating paghahanda. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Hesukristo, ang Emmanuel na tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang kurungang nagtuturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala.
Basbasan mo ang korona ng Adbyentong ito. Sa pagsisindi namin na makandila sa koronang ito, maging tanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Atin ngayong saksihan ang pagsisindi ng unang kandila ng korona ng Adbyento na pangunahan ng pamilya ni Mr. and Mrs. Ronnie and Glenda and family. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sagisag na umasa, umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Panginoon, basbasan mo ang pamilya na nagsindi ng kandila ng korona ng Adbyento. Iligtas mo sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit, at ipagkaloob mo sa kanila ang mabiyaya na kanilang kinakailangan. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, habang sila rin ay patuloy na paghahanda sa iyong pagdating. Basbasan mo ang pamilyang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Hindi lamang pagbabalik sa kaluwalhatian ni Haring David ang layo ng pagdating ng Mesiyas, hudyat din ito ng pag-iral ng katuwiran ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, malililigtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon, sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na naliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. At ayon sa matuwid, ako ay turo mo, Panginoon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan.
Itinuturo ni San Pablo ang tamang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang mabuhay ng matuwid at may malasakit sa kapwa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito
at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. At Happy New Year. Happy New Year sa liturhiya ng ating simbahan. New Year sa ating simbahan sa araw na ito, sa kanyang liturhiya. Iniwanan natin pansamantala ang ordinaryong panahon na liturhiya ng ating simbahan. At tayo ay pumasok sa bagong panahon na tinawag nating panahon ng Adbyento. At upang maunawaan natin kung ano ang mga karapat-dapat nating gawin sa panahong ito, mainam na ating himay-himayin kung ano ang kahulugan ng Adbyento. At kung naalaala ninyo, ito ay akin nang itinuro sa inyo noong mga nakaraang taon. Ang salitang Adbyento ay nagsimula sa isang salitang Latin, combination ng salitang ad plus venire. Ang ibig sabihin ng ad sa wala pa or before. At ang ibig sabihin ng venere is to come. Ad equals to before o sa wala pa. Venere, ibig sabihin is to come. Darating. Kapag pinagdugtong natin ang salitang ad plus venere, makabuo tayo ng salitang Advent sa Ingles at Adbyento sa Binisaya at sa Filipino. At kung ating idugtong ang kanilang kahulugan sa wala pa at darating, ibig sabihin, sa wala pa ang pagdating. O sa in Ingles, before the coming. Ibig sabihin, sa panahon ng Adbyento ay mayroong darating. At dahil mayroong darating, tayo ay nag-iintay. At habang tayo ay nag-iintay, tayo ay naghahanda. At ano ang darating sa panahon ng Adbyento? Mga minamahal na kapatid, sa panahon ng Adbyento, ang una nating iniintay ay ang araw na kung saan muli nating ipagdiwang ang unang pagdating ng ating tagapagligtas. We are waiting for the day to remember the first coming of Jesus Christ. Iniintay natin ang araw na kung saan muli nating ipagdiwang ang unang pagdating ng ating Panginoon. Na siya'y nagkatawang tao. Ang sounds natin, Marlon. Na siya ay nagkatawang tao at sa pamagitan ng mahal na Berheng Maria, siya ay ipinanganak. At bakit siya ay dumating sa mundong ibabaw na ito? Upang tayo ay kanyang iligtas. Dahil sa pagmamahal ng Ama. Sabi nga ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He sent, that He gave His only begotten Son. Sa pagmamahal ng Ama ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao. Ipinanganak. At yan ay ang isa sa ating iniintay
nitong panahon ng Adbyento. At tinatawag natin iyan na Christmas o ang birthday ng ating tagapagligtas. Yan ang una nating iniintay at pinaghahandaan. Subalit, alam natin na itong nagkatawang tao na matay upang tayo ay iligtas ay nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya ay, ano ang sunod? Siya ay nakaluklok sa kanan ng Ama at siya ay, pag magdasal kayo ng sumasampalataya ako, ano ang karugtong niyan? Siya ay nakaluklok sa kanan ng Ama at siya ay paparito muli. He is now seated at the right hand of the Father, and He will come again. Ano ang gagawin? To judge the living and the dead. Ibig sabihin, there will be a second coming. At yan ang ikalawa nating iniintay. Sabi ng ating Ebanghelyo, there are signs. Mayroong mga pangyayari na magpaalaala sa atin ng pagbabalik muli ng ating Panginoon. At kung kailan po iyan mangyayari ay hindi natin alam. Kaya kailangan palagi tayong maghanda. Sabi ng last part ng ating Ebanghelyo, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. At lagi ninyong idalangin na bigyan kayo ng lakas upang masumpungan ninyo ang mga pangyayaring ito. Ibig sabihin, ang panahon ng paghahanda, ang panahon ng Adbyento, ay panahon ng pagdating. At tayo ay nag-iintay, at habang tayo ay nag-iintay, tayo ay naghahanda. Ano ang iniintay natin? Ang Christmas Day. Ano ang iniintay natin? The second coming of Jesus Christ. Bakit siya ipaparito muli? He will come to judge each one of us. At dadalhin niya tayo sa masilid na kanyang inihanda sa bahay ng Ama. At sinasabihan tayo ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, na kung mayayari ang mga bagay na mga palatandaan, kagaya ng mga lindol, gutom, mga salot, at kung ano-ano pang mga hindi magagandang pangyayari, huwag kayong matakot. Dahil darating na, ibig sabihin, malapit na ang pagdating ng pagliligtas. Isusunduin niya tayo. Kukunin niya tayo dito sa sanlibutan na ang daming problema. Kahirap ng buhay dito kung hindi ka kakayod, magugutom ka. Kung hindi ka magsusumikap, hindi ka makaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya tayo ay kaniyang susunduin at dadalhin doon sa bahay ng Ama. Kung kailan mangyayari iyon, hindi natin alam. Kaya habang tayo ay nag-iintay, kailangan palagi tayong nakahanda sa lahat ng oras. At ano mga paghahanda ang dapat nating gawin? Katulad ng paghahanda din natin dito sa ating kapilya. Ano ang ginawa ninyo noong nakaraang araw? Kayo ay naglilinis. Ibig sabihin, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paglilinis. Hindi lang ng ating chapel, kundi ng chapel ng ating puso. Chapel ng ating kalooban. Chapel ng ating buhay. Ibig sabihin, lilinisin natin ang ating mga sarili. Kung meron pang sama ng loob, galit at puot, unti-unti na nating lilinisin ang mga iyan. Kung may alikabok pa ng pagtatampo, unti-unti na nating lilinisin ang mga iyan. At kung tayo ay mayroong mga pagkakamali at mga pagkakasala,
Siyempre, kailangan natin linisin ang mga iyan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ay ibig sabihin, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pangungumpisal, paglilinis ng templo ng banal na Espiritu, paglilinis ng ating puso at ng ating kalooban. Ano pang ginawa ninyo nung nakaraang araw? Kayo ay naglagay ng mga Christmas lights at chinek nyo ang mga ilaw ng ating mga lanterns. At yung mga napupundi at mga nasisirang mga bumbilya ay kailangang i-repair. Ibig sabihin, ang panahon ng Adbyento is a time to repair. What will we repair? Ano ang i-repair natin? Yung mga broken relationships with one another and most especially with God. Kung mayroong mga hindi magagandang nangyayaring ugnayan, kailangan ay ating ikumpuni ang mga bagay na iyon. Siyempre, uunahin sa loob ng pamilya, sabi ni Father Anthony Coa, at yan ang pinakamahirap. Ang pagkukumpuni ng mga relasyong nasisira sa ating pamilya. At hindi madali ang mga bagay na iyon. Para pagdating ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon, kapag na-repair na iyan, hindi ang saya-saya natin. Biro mo, nagkikibuan na tayo sa mahabang panahon na hindi nagkibuan pagdating ng Pasko. At iyan ay isa sa mga bagay na mga paghahanda na dapat nating gawin. At syempre, sabi ng ating Panginoon, huwag kalimutan ang palaging manalangin. Kaya ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagninilay, panahon ng pakikinig sa mga salita ng Diyos, at panahon ng pakikipag-usap sa Kanya. At syempre, huwag din nating kalimutan ng panahon ng Adbyento ay panahon ng pagkagagawang gawa at pagmamalasakit. Kaya sabi nga natin, inaawit natin yan, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ibig sabihin, gumawa tayo ng maraming kabutihan. Tumulong tayo sa ating kapwa na higit na nangailangan, bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang at maging handa tayo sa pag-iintay sa Kanyang muling pagdating upang ihatid sa atin ang ganap na kaligtasan. So naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli tayo ay napapaalalahanan ng panahon ng Adbyento ay panahon ng pagdating. At tayo ay kailangang maghahanda. At ano mga paghahanda ang dapat nating gawin? Linisin natin ang ating mga sarili at kalooban. I-repair natin ang mga broken relationships with one another and with God. Continue to pray and do good works, especially to the poor and to the little ones, so that we'll have a meaningful celebration of Christmas and the second coming of Jesus. Panahon ng Adbyento, panahon ng pagdating at panahon ng paghahanda. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin at sa ating mga panalangin ating sasabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikahos ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasing tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo'y Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilunod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pikik. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan naman namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus,
magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Paalala at paanyaya, tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Adbyento at kaugnay po nito ay magkakaroon tayo ng mga family sponsors at mga pamilya na magsisindi ng Advent candle sa bawat mga misa, simbang gabi at misa di Gallo. Sa mga nais pong maging family sponsors ay makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders. Ang mga sumusunod naman po ay ang mga schedule ng ating mga simbang gabi at misa di Gallo. December 15 to 25, Cluster Hope sa RNE Chapel, 6:30 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 8:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. December 16 to 24, Misa di Gallo, Cluster Faith, sa Tahanan ni Maria, 4 a.m. Sa December 24, 2024, Christmas Eve, Mass, ang oras ng mga misa ay Cluster Hope sa RNE Chapel, 7 p.m., Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m., Cluster Faith sa Tahanan ni Maria ay 9 p.m., St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. At sa December 25, 2024, Christmas Day, ay oras ng mga misa ay Cluster Hope, 7 a.m., Cluster Faith, 9 a.m., Cluster Love, 5 p.m. At sa December 31, 2024, New Year's Eve Mass, sa Cluster Hope sa RNE Chapel, 7 p.m., Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m., Cluster Faith sa Tahanan ni Maria, 8:30 p.m., St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. At sa January 1, 2025, New Year's Day, ang oras ng mga misa ay sa Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Chapel, Cluster Love and Faith, 9 a.m. sa Tahanan ni Maria. Mga ilang paanyaya din po, sa December 9, 2024, Lunes, ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria o Immaculate Conception. Magkakaroon po tayo ng misa sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 5:30 ng hapon. At sa December 28, 2024, Sabado, ang lahat ay inaanyayahan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Christmas Party o umpisahan ang selebrasyon sa pamagitan ng banal na misa sa ganap ng ikatatlo ng hapon at susundan na ang mga iba't ibang programa. Ito ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ngayong December 1, 2024, sa ganap na 6:30 p.m. ng gabi, ang lahat ay magkakaroon po tayo ng meeting. Ang Mission Station, Pastoral Council, mga cluster head, chapel president, at mga OIC officer sa Woodcraft Bayanihan. Maraming salamat po.
Sumuli sa lahat ng ating mga leaders, sa ating mga kapilya at cluster, magkakaroon po tayo ng emergency meeting mamayang gabi po sa ganap na 6:30 ng gabi. Doon po sa Woodcraft, Bayanihan. Marami po tayong mahalagang pag-uusapan, ang pag-finalize po natin ng ating Christmas party, ang mga Paxtecum ng kabataan, ating mga sakristan, at iba pang magawain natin itong buwan ng Disyembre at ng bagong taon. Ganon din ay inaanyayahan ang lahat para sa pagdiriwang ng MSC Foundation Day sa darating na December 9. Ganon din ang kapesta ng Immaculada Conception. Ito ay gaganapin doon sa Woodcraft, Bayanihan. Marami po tayong bisita niyan na mga pari at mga madre at mga sifla mula sa iba't ibang communities para sa pagdiriwang ng MSC Foundation Day at kapestahan ng Immaculada Conception. So doon na natin i-finalize at sa Sunday ay i-announce po natin yung finalization na napag-usapan po natin. At maraming salamat sa lahat nating mga leaders na nagsusumikap para mapamisahan ang mga mahal natin sa buhay na yumauna, At kahapon ay ang ating last mass para sa buwan ng Nobyembre sa mga pumanaw nating mga kapatid. At maraming salamat, nakalikom po tayo ng 92,019 pesos. 92,019 pesos. So palakpakan po natin mga leaders natin kasi lalo yung nangolekta, sila yung nagbigay sa mga tao, At nire-remind yung mga tao na maibalik yung mga pamisa natin para sa mga kaluluwa. So maraming salamat. Magsitayo po tayo. Siyempre, pasalamatan po natin ang ating family sponsor na nagsindi ng kandila ng Korona ng Adbiento mula sa San Juan Chapel, ang pamilya ni Kuya Ronnie at Ate Glenda. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at patuloy tayong maghahanda. Salamat sa Diyos.